Bago ang taong 1789, ang mundo ay nasa ilalim ng iisang matagal ng kaayusan. Isang sistemang halos hindi nagbago sa loob ng daan-daang taon. Ang mga hari at reyna, lalo na sa Europa, ay namumuno na parang mga Diyos. Sa bawat kaharian, ang mga nasa itaas ng lipunan ay ang monarkiya, simbahan at maharlika. Samantalang ang masa, ang mga karaniwang tao, ay halos walang boses, walang kapangyarihan at walang pag-asang umangat sa buhay. Ito ang nakagis ng sistema bago sumabog ang French Revolution, ang rebolusyong bumago sa mundo. Pero bago ang lahat, kung mahilig ka sa mga kwento ng nakaraan, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang video na kagaya nito. Bago sumabog ang revolusyon, ang France ay isang kahariang mukhang matatag sa labas. May mga magagarbong palasyo, mararangya ang kasuotan, at isang lipunang tila nakahanay sa ilalim ng korona. Pero kung titignang mabuti, makikita mong ang kinang na iyon ay manipis na pintura lamang. Dahil sa likod nito, isang malalim na lamat ang bumubulok sa mismong pundasyon ng bansa. Sa pinakasentro ng kanilang sistema ay ang tinatawag na Ancien Regime. Isang kaayusang umiiral sa loob ng maraming siglo. Ito ay nakabatay sa paniniwala na may mga taong ipinanganak na may pribilehiyo at may mga taong ipinanganak para magdusa. Tatlong grupo ang bumubuo sa sistemang ito na tinatawag na three state. Ang first state o ang mga pari ay binubuo ng mayayaman at makapangyarihang leader na kumukontrol hindi lamang sa relihiyon kundi pati sa espiritual na buhay ng bansa. Bukod sa kanilang tungkuling panrelihiyon, sila rin ay nagmamay-ari ng malalawak na lupain. Pero sa kabila ng kanilang yaman, halos hindi sila nagbabayad ng buwis at ang kanilang mga lupa ay itinuturing na sagrado. Kaya't hindi maaaring questionin o patawan ng anumang singil ng estado. Ang second state o ang mga maharlika ay binubuo ng mga duke, count, baron at iba pang pamilyang may lumang apelyedo. Mas kilala sa kanilang pangalan kaysa sa tunay na kontribusyon sa lipunan. Sila ay ipinanganak sa yaman at kapangyarihan at halos walang obligasyong magbayad ng buwis. Mayroon silang sariling hukuman, sariling batas at sariling karangalan at kahit ang pinakamahirap sa kanila ay mas mataas pa rin sa pinakamayamang miyembro ng third state. At ang third state ang natitirang mahigit 70% ng populasyon. Ito ang mga magsasaka, artisano, tindero, abogado, guro, doktor, manggagawa. Halos lahat ng tunay na bumubuhay sa bansa. Sila ang nagbabayad ng lahat ng buwis. Sila ang gumagawa ng pagkain, nagtatayo ng mga gusali at nagpapaandar ng ekonomiya. Ngunit sila rin ang pinakaapi, pinakamahirap at pinakapinagsasamantalahan. Kung ikaw ay isang magsasaka noon, halos kalahati ng iyong ani ay mapupunta sa buwis. Buwis sa gobyerno, buwis sa simbahan, buwis sa Panginoong may lupa. At kung kulang ang iyong ani o kita, hindi yun problema ng estado. Problema mo yun na kailangan mong solusyonan na kadalasang nagre-resulta sa pagkagutom. Ang mga karaniwang tao ay kumakain lang ng simpleng tinapay, habang ang mga maharlika ay nagpipista sa mga hapunang may iba't ibang putahe. Sa palasyo naman, nilulustay ni Reyna Marie Antoinette ang napakaraming pera sa mga kasuotang mas mahal pa sa buong kita ng isang baryo. Ang kanyang Petit Trianon, isang mini palace sa loob ng malaking palasyo, ay puno ng hardin, pavilions at personal na teatro. Ngunit ang bulok na sistema ay hindi lamang tungkol sa yaman at kahirapan. Ito ay tungkol rin sa kawalan ng boses. Sa political system ng France, ang third state, kahit gaano pa man sila karami, ay may iisang boto lamang. At ang first at second state, kahit mas kakaunti, ay may tag-isang boto rin. Kaya kahit anong panukala para sa reforma ay hindi nagtatagumpay. Dahil laging isa laban sa dalawa. Ang simbahan at maharlika ay laging nagkakaisa upang protektahan ang kanilang pribilehiyo. Habang lumalala ang utang ng France dahil sa mga digmaan gaya ng pagsuporta sa American Revolution bilang sampal sa katunggali nilang British Empire, mas tumataas ang buwis na pinapasa ng third state. Noong huling bahagi ng 1780s, sumabog ang krisis sa pagkain at naging triple ang presyo ng tinapay. Para sa isang ordinaryong tao, ang tinapay ay hindi lang pagkain. Ito ang kanilang mismong buhay. Kaya kapag tumaas ang presyo nito,
tiyak marami ang mamamatay sa gutom. At sa ilalim ng matinding gutom, pagkakautang at sirang sistema, ang France ay tila isang barilis ng pulbura na handang sumabog. Hindi pa man sumisindi ang mitsa, pero alam ng sino mang nag-oobserba ng mga panahong iyon na isang maliit na spark lang ay sapat na upang magliyab ang buong kaharian. At ang spark na yun ay darating nga. Sa likod ng lumalalang kaguluhan sa France ay naroon si Haring Louis XVI, isang pinunong kilala sa pagiging mabait ngunit walang sariling desisyon. Hindi siya tulad ng mga naunang hari na matapang o may matinding political will. Sa halip, madalas siyang nag-aalangan, takot gumawa ng marahas na hakbang at umaasa lang sa kanyang mga tagapayo kahit magulo at magkakasalungat ang payo ng mga ito. Nang umupo siya sa trono, namana niya ang isang kahariang lubog sa utang, humihinang ekonomiya at lumalakas na hinaing ng ordinaryong mamamayan. Habang ang mga presyo ng tinapay ay pataas ng pataas at ang kaba ng yaman ng France ay halos wala ng laman, ramdam niyang papalapit na ang isang krisis na hindi niya kayang pigilan. Napilitan siyang ipatawag ang States General noong 1789, isang pambihirang pagtitipon na hindi naganap ng higit isang siglo. Ngunit imbis na maging solusyon, ang pagpupulong na ito pa ang nagpasiklab ng revolusyon. Nais kasi ng maharlika at simbahan na isang boto bawat state, kaya lagi silang may 2 boto laban sa isa ng third state. Pero gusto naman ng third state na ang botohan ay maging isa kada tao. Habang lumalala ang tensyon, naramdaman ng third state na wala silang magiging laban kung susunod sila sa lumang sistema. Kaya sa halip na maghintay na muling tapakan, nagdesisyon silang gumawa ng radikal na hakbang. Nagpulong sila ng hiwalay at idiniklara ang kanilang sarili bilang National Assembly, ang tanging kinatawan ng sambayan ng Pranses. Ito ang unang malinaw na pagsuway sa kapangyarihan ng hari at nagsilbi itong mitsa ng revolusyon. Nang subukan silang pagbawalan makapagpulong at makilahok sa deliberasyon ng States General, nanumpa sila sa loob ng isang tennis court, ang makasaysayang tennis court oath na hindi sila titigil hanggat hindi nagkakaroon ng bagong konstitusyon ng France. Isang araw, pumutok ang balitang may paparating na mga sundalo upang buwagin ang assembly. Para sa mga mamamayan, ito ang patunay na ang monarkiya ay gagawin ng lahat upang patahimikin sila. Kaya nang dumating ang July 14, 1789, hindi na napigilan ng apoy. Libu-libong mamamayan ang sumugod sa Bastille, isang lumang kulungan na sumisimbolo sa pang-aabuso ng monarkiya. Ang pagbagsak nito ay naging hudyat ng simula ng revolusyon. Pagbagsak ng Bastille, gumuho rin ang takot ng mga tao. Para bang nabuksan ng isang pintuang matagal nang nakaharang. Sa sandaling nakita nilang maaaring talunin ng simbolo ng kapangyarihan, naniwala sila na maaari ring talunin ang mismong sistema. Dito nagsimula ang tinatawag na Great Fear. Kumalat ang balita na magpapadala ang maharlika ng mga bayarang sundalo upang puksain ang nag-aaklas na mamamayan. Sa takot at galit, nag-alsa ang mga magsasaka sa kanayunan. Sinugod nila ang mga manor, sinunog ang mga dokumentong nagpapatunay ng kanilang utang at pinilit ang mga Panginoon ng lupa na talikuran ang mga lumang pribilehyo. Dahil dito napilitan ang National Assembly na kumilos. Sa Paris, habang patuloy na nagugutom ang masa, ipinangako ng mga revolusyonaryo ang isang bagong lipunan at ipinatupad ang mga bagong reforma. Noong 1791, kahit nagkaroon na ng bagong konstitusyon, hindi nito napawi ang malalim na kawalan ng tiwala ng mamamayan sa monarkiya. Sa papel na natiling hari si Louis XVI, ngunit kapansin-pansin ang pagbagsak ng kanyang kapangyarihan. Para siyang isang simbolo na lamang, nakaupo sa trono, ngunit kontrolado ng mga batas at ng galit ng bayan. Sa gitna ng lahat ng ito, ramdam ng hari at reyna ang unti-unting pagliit ng kanilang mundo. Si Marie Antoinette ay desperadong kumilos. Lihim siyang nakipag-ugnayan sa kanyang mga kamag-anak sa Austria at sa mga maharlikang tumakas palabas ng France. Umaasang makakahingi siya ng tulong upang maibalik ang dating lakas at katatagan ng monarkiya. Si Louis XVI naman, bagamat mabait at hindi likas na marahas, ay labis na natatakot na tuluyang mawalan ng kapangyarihan at mapahamak ang kanyang pamilya. Dahil dito, nabuo ang isang lihim na plano, ang tumakas palabas ng France at magtungo sa lungsod ng Baren, kung saan may hukbong tapat sa monarkiya na handang protektahan sila. Kapag ligtas na sila roon, balak nilang muling buuin ang kanilang puwersa at posibleng humingi ng tulong mula sa mga banyagang monarkiya upang bawiin ang kontrol ng bansa. Ngunit isang malaking problema ang sumabog mula sa planong ito.
Para sa mga mamamayan, ang hari ay tinuturing na ama ng bayan, isang pinunong dapat manatili sa France, magdusa kasama ng kanyang bayan at resolbahin ang kaguluhan. Kaya nang malaman ng publiko na palihim silang tumatakas, nakita ito bilang hayagang pagtataksil. Kaya nang mahuli sila sa barin at ibalik sa Paris, wasak na ang natitirang tiwala ng publiko. Hindi na sila itinuturing na pinuno, kundi mga traidor na handang ibenta ang France upang iligtas ang sarili. Ang pagtakas na ito na tinawag na Flight to Barin ang tuluyang nagbasag ng imahe ni Louis XVI bilang hari ng Pransya. Samantala habang umuugong ang pagbabago sa France, ang ibang monarkiya sa Europa ay nagsimulang mangamba. Para sa mga hari ng Austria, Prussia at Britain, ang Rebolusyong Pranses ay parang nakakahawang apoy. Kung magtagumpay ang France sa pagbuwag sa monarkiya, posible itong tularan ng sarili nilang mamamayan. Kaya nagbanta sila ng intervention at nang magsimula ang mga sundalo ng Austria at Prussia na magmarcha papunta sa hangganan, lalong nag-apoy ang takot at galit sa loob ng France. Sa gitna ng kaguluhan, pumasok sa entablado ang mga radikal na grupo, partikular ang Jacobins. Sila ang naniniwalang hindi sapat ang limitado at simbolikong kapangyarihan ng hari. Ayon sa kanila, para tunay na maisilang ang kalayaan, kailangang wakasan ang monarkiya. Noong 1792, pinuwersa ng Jacobins ang National Convention na tanggalin ang trono ni Louis XVI at ideklara ang France bilang isang republika. Ngunit isang malaking katanungan ang kung ano ang gagawin sa hari. Sa hanay ng mamamayan, lumago ang hinala. May mga ebidensya na ang hari ay nakikipag-ugnayan sa mga banyagang kapangyarihan, kabilang ang pamilya ni Marie Antoinette sa Austria. Ang kanilang tangkang pagtakas sa barin ay nagpatibay ng paniniwala na handang isuko ng hari ang France para lamang maibalik ang absolutong kapangyarihan. Para sa mga revolusyonaryo, hindi ito basta pagtakas, ito ay pagtataksil sa bayan. Kaya noong January 1793, niliti si Louis XVI at nahatulan ng kamatayan sa pamamagitan ng guillotine. Isang bagong imbensyon na ginawa upang maging mas mabilis, pantay at makatao ang pagbitay. Sa panahong iyon kasi ang nakasanayang pagpugot gamit ang tabak o palakol ay mabagal at madalas marahas. Ang guillotine ang naging simbolo ng revolusyon. Lahat, mayaman man o mahirap, ay pantay sa harap ng batas ng kamatayan. Pagkalipas ng ilang buwan, sinundan siya ni Marie Antoinette na nakikita ng mga mamamayan bilang simbolo ng pagiging walang pakialam sa kalagayan ng bansa, mayabang at mas malapit sa mga banyagang kaalyado kaysa sa sariling nasasakupan. Ngunit ang pagbitay sa hari at reyna ay hindi nagdala ng kapayapaan. Sa halip, binuksan nito ang pinto sa pinakamadilim na yugto ng revolusyon, ang Reign of Terror. Sa panahong ito, umangat ang isang bagong leader, si Maximilien Robespierre, isang abogadong kilala sa kanyang matinding paninindigan at paniniwalang dalisay na dapat walang puwang ang katiwalian at pagtataksil. Kasama ng Committee of Public Safety, ipinangako nilang poprotektahan ang revolusyon sa anumang paraan, kahit ibig sabihin nito ay gumamit ng bakal at dugo. Ang sino mang pinaghihinalaang kontra-revolusyonaryo kahit walang malinaw na ebidensya ay maaaring hulihin, ikulong at hatulan ng kamatayan. Araw-araw umaalingaw-ngaw ang guillotine sa Place de la Révolution. Maging ang mga dating bayani ng revolusyon ay nabitay dahil lamang sa pagkakaroon ng ibang opinyon. Parang nalunod sa takot ang buong bansa. Ang dating layunin na liberty, equality, fraternity ay pansamantalang napalitan ng parusang madalian at kapangyarihang walang kontrol. Sa panahong ito, parang nalunod sa dugo ang buong Paris at ang revolusyon na minsang puno ng pag-asa ay pansamantalang binalot ng dilim at ekstremism. Ngunit hindi nagtagal, bumaligtad ang ihip ng hangin. Sa tindi ng takot at kapangyarihan na naipon sa ilalim ng Reign of Terror, marami sa mga kasamahan ni Robespierre ang natakot sa kanyang kontrol at radikal na pamamaraan. Si Robespierre na dating idolo ng ilang radikal ay unti-unting nawala ng suporta sa loob mismo ng National Convention. Noong July 1794, inaresto siya kasama ang ilan niyang kaalyado sa isang biglaang aksyon ng konbensyon. Sinubukan pa nilang lumaban at nakipagbarilan, ngunit sila ay nabigo. Kalaunan, si Robespierre ay tuluyang binitay rin gamit ang guillotine. Ang kanyang pagkamatay ay simbolo ng pagwawakas ng Reign of Terror at nagsilbing paalala na kahit ang pinakamalakas at pinakamalupit na leader ay pwede ring bumagsak. Matapos ang Reign of Terror, nabuo ang Directory,
isang 5 kataong pamahalaan na naglayong ibalik ang kaayusan sa France. Ngunit sa kabila ng kanilang layunin, naging mahina at tiwali ang pamahalaan. Hindi kayang pigilan ang kaguluhan sa loob ng bansa at patuloy ang banta mula sa mga puwersang banyaga sa labas. Sa ganitong kawalan ng tiwala sa pamahalaan at kaguluhan sa lipunan, sumulpot ang isang henyong general mula sa Korsika, si Napoleon Bonaparte. Kilala siya sa kanyang tagumpay sa mga kampanyang militar sa Italia at sa kanyang mabilis na isip, disiplina at kakayahang magplano. Habang dumarami ang mga Pranses na nawalan ng tiwala sa Directory, unti-unti rin niyang nakamit ang simpatsya ng militar at mamamayan. Noong 1799, sa tulong ng kanyang reputasyon at suporta mula sa hukbo, inilunsad din Napoleon ng isang kudeta. Sa isang mabilis at halos walang dugong pag-agaw ng kapangyarihan, winakasan niya ang Directory at sinimulan ang kanyang pag-angat bilang pinuno ng France na nagbukas ng bagong kabanata sa kasaysayan ng bansa. Sa puntong ito, formal na natapos ang French Revolution. Subalit ang mga iniwang aral, ideya at pagbabago, ang paglaya mula sa absolutong monarkiya, ang konsepto ng karapatan ng tao, at ang paniniwalang ang kapangyarihan ay dapat manggaling sa mamamayan ay hindi natigil sa hangganan ng France. Sa pamumuno ni Napoleon, nagpatuloy ang mga digmaan laban sa ibang mga bansang Europeo at sa bawat panalo at pagbubuo ng bagong estado, nailipat at kumalat ang mga prinsipyong ipinanganak sa Rebolusyong Pranses na nag-iwan ng permanenteng marka sa politika at lipunan sa buong kontinente at sa mundo. Ang French Revolution ay hindi nagtapos sa Paris. Ang apoy ng pagbabago ay kumalat sa buong mundo mula 1789 hanggang 1799. Ang pangunahing mensahe nito na ang kapangyarihan ay nagbumula sa mamamayan at hindi sa hari ay nagbago sa konsepto ng pamahalaan. Ang Deklarasyon ng Rights of Man and of the Citizen ay naging simbolo ng karapatang pantao at inspirasyon sa mga kilusan sa Europa, Latin America at Haiti. Sa Haiti, nagliyab ang pinakamalaking slave revolt sa kasaysayan, ang Haitian Revolution, na malinaw na naimpluwensyahan ng mga prinsipyong isinilang sa France. Sa unang pagkakataon, ang mga taong inalipin ay lumaban gamit ang mga salita ng kalayaan at pagkakapantay-pantay at nagtagumpay. At sa Latin America, ang mga lider tulad ni Simon Bolivar ay nag-aral sa mga ideya ng revolusyon. Ginamit ito bilang inspirasyon upang palayain ang kanilang mga bansa mula sa kolonyal na pamamahala ng Spain. Sa Europa, nagpuyo sa mga hari at nagbanta ng digmaan, dahilan upang sumiklab ang French Revolutionary Wars. Sa ilalim ng pamumuno ni Napoleon, lumaganap ang mga ideya ng revolusyon, reformang legal, pagbasag sa pribilehiyo ng maharlika at nasyonalismo. Sa Italia, German states at Netherlands, binuwag ang feudalismo at lumitaw ang konsepto ng bansa bilang isang sambayan ng nagkakaisa sa kultura at layunin. Ang impluwensya ng revolusyon ay lumampas sa politika. Nagbago ang pananaw sa mamamayan. Nagkaroon ng modernong patriotismo, reforma sa edukasyon, at sa France nabuo ang sibil na batas na magiging pundasyon ng Napoleonic Code. Sa ekonomiya, bumangon ang kapitalismo at lumakas ang middle class na nagpatindi sa Industrial Revolution. Ngunit may babala rin. Ipinakita ng Reign of Terror at sunod-sunod na digmaan ang panganib ng ekstremism at diktadura. Sa pag-usbong ni Napoleon, malinaw na ang pagbabago ng lipunan ay maaaring magbunga ng bagong anyo ng kapangyarihan. Sa kabuuan, ang French Revolution ay isang epikong pagsabog ng mga ideya ng kalayaan, pagkakapantay-pantay, karapatang pantao, at soberanya ng mamamayan. Ang mga prinsipyong ito ay naging pundasyon ng modernong demokrasya at patuloy na nag-iimpluwensya sa politika, lipunan at kultura sa buong mundo hanggang ngayon. Ang French Revolution ay hindi lamang kwento ng France. Ito ay kwento ng buong sangkatauhan ng pakikibaka para sa karapatan, pagkakapantay-pantay at kalayaan. Isang babala na ang pang-aabuso ng kapangyarihan ay may hangganan at isang paalala na ang tunay na lakas ay laging nagmumula sa mamamayan. Sa pagsabog ng rebolusyong ito, pinalitan nito ang mukha ng mundo. At ang mundong tinitirhan natin ngayon ay isa sa pinakamahalagang bunga nito. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang makabuluhang kwento mula sa kasaysayan.